Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ngayong vlog na ito mga ka-Blessed, meron po tayong ipapakitang finished project sa Kapas. Kung nakasubaybay po kayo sa ating mga vlogs, ito po ay project po natin sa Kapas at yung mga owner po ng project na ito, nagtatrabaho po sila sa Saudi Arabia. Yan, binabati po natin si Sir James at saka po si Ma'am Helen. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders at sa Diyos po lahat ng kapurihan at natapos po yung project na ito few months ago pero ngayon pa lamang po natin i-vlog. So samahan niyo po kami mga ka-Blessed sa ating full house tour ngayong vlog na ito. At before tayo magsimula, share ko lamang po yung napakagandang verse sa Kawikaan chapter 19 verse 17. Basahin ko po siya. Sabi dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kung may mga tinutulungan na po tayo, sabi dito, darating po yung panahon na si Yahweh ang magbabayad. So, wag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Wag po tayong magsawa sa pagtulong sa ating mga kapwa. Darating po yung araw, ang Diyos po ang magbabayad sa atin. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Meron po tayong magandang balita. Meron po tayong bagong site na inopen ngayong araw. Salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan sa patuloy pong blessing na pinagkakalob niya po sa buong team ng Blessed Builders. Mga ka-Blessed, yun po palang gagawin po natin dito. It's a retirement house na mga client natin from Saudi. Yan, if I'm not mistaken, ako Saudi po yung pong bansa na kung saan po nagtatrabaho yung mga client po natin. May makita na po tayong progress since natayo na po yung mga post po natin. Nakapag-footing na po tayo. Yung pong beam po natin. Yung grade beam po natin na prepare na po. Yan, nabuhusan na. Yan, so, konti na lang mag-aasintahan na. So, bibilis na po yung progress nandito. Makita po natin agad yung pinaka-main door. Pinaka-main door dito po siya. Tapos meron po tayong porch dito. Yung porch po natin dito, open porch lang po siya para hindi po siya magmukhang masikip. Hindi po natin siya lalagyan ng grills. So open porch lang po siya. Tapos may stair po tayo. Check po natin yung progress. At the moment mga ka-Blessed, nakapag-roofing na tayo dito. Tapos nakapag-plaster na rin po tayo. And at the moment, makita po natin, nakatayo na po yung structure po ng bahay. Tapos nakapag-roofing na rin po tayo. Papansinin po natin, naka-elevate po yung roofing po natin dito po sa right side portion ng bahay. Naka-elevate po dito. Tapos naka-drop po yung roof natin sa portion po na to. So ito po yung rooms niyan, yung mga bedrooms dito po siya. Tapos yung sala, dining and kitchen sa portion po nito. Itong area na to mga ka-Blessed, ito po yung magiging parking niyan. Pagpasok sa pinaka main gate, itong area na to, makover po yan. One car parking, tapos yung pong sa dulo, pwede pong gawing garden. Area na yun. Tapos may dirty kitchen po sila doon. May yung service area. Sa may likuran, check po natin after. Yung area na to, yun po yung porch nila. So papalagyan po ng roof niyan sa area na to. Para hindi po nababasa yung main door. Pati yung window. And that's ka-Blessed yung mga groove lines po natin. Naglagay tayo ng groove lines dito. Sa harapan. Tapos pumunta po siya dito. Sa may side. Tapos may mga wood tile pa po tayong lalagay niyan. Sa finishing na po niyan, tapos nalagay tayo ng canopy dito. Pababa.
Tapos sa itaas meron din po. Tapos yung mga beams po natin, nakalabas po siya. May mga nosing po tayo. Ayan, papapinturahan po natin yan kasi ibahin natin yung kulay. Yung mga beams natin, pati mga poste. So yung status po ng project natin ngayon, nasa tiling stage na po tayo. So ongoing po yung pagtatiles po sa bahay. Tapos may mga portion po ng bahay na masilyahan na. So pinapastart na rin po natin yung pagmamasilya sa mga walls. And yung roofing po natin okay na. So mag-spandrel na lang po yan. So itong area po na to, garahe po niyan. 1-car garage. Tapos meron po tayong porch po dito, or open porch sa area na to. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw po ito, mag-house tour tayo sa project natin sa Kapas, Tarlac. Kaya sa lahat po ng mga taga-Kapas, binabati po namin kayo. Itong project po natin na ito, ka-blessed, it's a retirement house ng mga client po natin from Saudi Arabia. Ayan, binabati po natin yung mga client po natin, si Sir James at saka po si Ma'am Helen. Yan, pati po yung mga family po nila. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. In few days mga ka-blessed, uuwi na po sila para makabili na ng gamit sa bahay nila. So na-meet po namin sila one time para ma-set up po yung lahat. And after noon, bumalik po sila sa Saudi Arabia at ngayong araw po ito, ngayong week na ito, yan, uuwi sila para ma-turn over po natin formally yung bahay sa kanila at para makabili po sila ng mga gamit. So ka-blessed, start na natin yung full house tour before pa natin i-turn over yung bahay. Tatayo lang po ako sa mga area ng bahay para spacing, and then after that, ibibigay ko yung full details ng mga materials na ginamit natin. Pasok tayo sa bahay. Pagpasok sa ating pedestrian gate, yung sa harapan agad natin is yung porch. Yan, naglagay tayo ng maliit na porch dito para hindi nababasa yung main door natin. So porch, tapos dito yung main door, and then sa left side ko, ito yung parking area natin. So yung parking space natin dito, it's a 1-car parking, pero meron siyang extension dito sa area na to. So just in case dalawa yung park na sasakyan, pwedeng umabante doon, tapos yung isa nakasilong siya dito. After sa ating garahe, punta tayo dito sa may side na to para makita nyo yung side ng bahay. From our garage and porch, ito yung pinakaharapan ng bahay. Ito yung master's bedroom. And then sa side na to, ka-blessed, ito yung mga bedrooms. So master's bedroom, tapos yung bedroom 1 and bedroom 2. Yan, tayo lang ako dito para makita nyo, ka-blessed, yung spacing natin dito. Ngayon naman, papasok tayo sa loob ng bahay para makita natin yung interior design ng bahay. Pagpasok sa ating main door, yung makikita natin agad is yung living area. Yung area na to, tatayo ako dito para makita yung spacing. Dito yung sofa niyan, tapos dito yung TV wall. Tapos, switch ko yung view ng camera para makita nyo naman yung view natin pagpasok sa ating main door. Kung papansin natin, it's a open concept layout. So, living area, yung dining area natin nandito, and then yung formal kitchen. Yan. Bali, ito na, yung formal kitchen natin. Tapos ka-blessed, proceed na tayo sa mga bedrooms. Bali, yung mga bedrooms natin is nandito siya sa may right side ko. From our living area, dining, and kitchen area, proceed tayo sa first bedroom. This will be the master's bedroom.
Tayo lang ako dito para makita nyo yung space. Aside dito sa space natin dito, meron tayong another door dito sa left side ko. Ito yung door ng master's bathroom. Tayo lang ako para makita nyo yung space. Mamaya ako na ipapakita yung details ng mga materials na ginamit natin dito. From our master's bedroom, ito yung second bedroom natin. Tayo lang ako para makita niyo yung spacing. Hindi siya ganun kaluwang pero tamang-tama lang for a single bed. After dito, proceed tayo sa next bedroom. This will be our third bedroom. Nandito siya sa side na to. Bali yung dalawang bedroom, yung second and third bedroom, which is ito, identical yung sukat ng dalawang bedroom. Yes, after dito, proceed na tayo sa ating common CR. Nandito lang siya sa may bandang likuran. So, ito yung back door natin, ka-blessed. Ito yung common CR natin. Yes, tayo lang ako para makita niyo yung spacing. After ng ating common CR, yung back door natin nandito, and this will lead us to our dirty kitchen. Sa ating dirty kitchen, meron tayong space dito sa area na to. Ito yung magiging laundry. Kaya meron tayong outlet dito, tsaka meron tayong faucet. And then yung dito naman, ka-blessed, ito yung sink ng ating dirty kitchen. Tapos meron tayong space dito para sa kanilang lutuan. So just in case magluluto sila ng heavy cooking, yan meron tayong space dito. Mga ka-blessed, ngayon naman po house tour tayo sa bahay. Gamit yung camera. Tapos explain ko in full details yung mga materials na ginamit natin sa bahay. So start tayo, ka-blessed, sa fence. Yung pong fence natin, ka-blessed, kulay niya seal gray. Itong dark na to. Yan, seal gray yan. Tapos ito, smoke gray. Seal gray, smoke gray. Tapos, seal gray tong main gate and pedestrian gate. Tapos, ka-blessed, itong gate na to, niretain natin to. Nandyan na yan nung start natin yung project. So, pininturahan na lang natin siya ng seal gray para mag-match siya sa bahay. Kulay black kasi siya dati. Tapos, naglagay lang tayo ng canopy dito sa may service gate. Yan, para magkaroon ng accent yung bakod natin. Tapos sa bahay naman, yung kulay na ginamit natin, yung flashing natin kulay dark gray. Tapos yung spandrel natin, kulay wood grain. Yan, wood grain naman siya. Wood grain dito, pati yung ceiling natin dito sa porch, pati sa garahe, mamaya makikita natin, wood grain din siya. Tapos yung darker gray na ginamit natin, seal gray din. Tapos smoke gray yung lighter. Tapos nagkaroon tayo ng white accent dito. Yung mga canopy natin, kulay white siya. Tapos naglagay tayo ng mga slate dito, ka-blessed. Yan o, natural rock, mamaya papakita natin. Tapos naglagay din tayo ng groove lines sa face ng wall natin para magkaroon siya ng accent. Napasok tayo sa loob para ma-explain din natin yung other details ng bahay. So pagpasok, ayan, ito yung makita natin agad. Porch, ginamit natin tiles dito, kulay gray, light gray, dark gray. Sukat niyan 40 by 40. Naglagay din tayo na accent dito, wood tile accent na mid-tone yung kulay. Yan, tapos ito yung slate natin. Yan, naglagay tayo ng slate simula dito sa ibaba hanggang dito sa may taas. Yan, ito yung kulay niya. Yan, so hindi siya talaga isang kulay lang since natural rock siya. Tignan natin. Yan, tapos kapag gabi, kapag nailawan yan, ka-blessed, maganda siyang tignan. Tapos, ayan, seal gray. Tapos, kulay white yung canopy natin. Meron din tayong plant box dito. Para pag nagpa-landscape na, ka-blessed, yung mga client natin, yan, pwede sila maglagay ng halaman dito. Yan, tapos, itong shade na to, alabaster naman siya. Parang white siya, parang off-white siya kapag nakikita natin. Pero yung kulay niya, alabaster. Screen door, pina-add na ng client natin.
kulay dark gray din. Kasing kulay siya ng mga window frame natin. Yan, powder coated na kulay dark gray. Tapos yung window glass natin, reflective blue naman siya. So dito tayo ngayon sa ating parking area. Yan. Parking area, one car parking. Isang malaking sasakyan, pwede dito, van. Pwede rin siya naka-cover. Tapos yung fence natin dito, same siya sa harapan. May groove siya. Tapos seal gray, smoke gray, yung kulay na pinili natin. Tapos dito ka-blessed, hindi na natin siya nilagyan ng tiles. Sinementohan na lang natin siya. Tapos naglagay tayo ng mga groove lines para magkaroon din ng accent. Ito yung dito yung naka-tiles ka-blessed, yung yan naka-cover na parking. So same yung tiles dito, tsaka dito sa may porch, 40 by 40 yung sukat, dark gray, light gray yung shade. Wood grain natin, yung ceiling natin, yan, wood grain yung kulay. Tapos sa side na to, yung ginamit nating kulay ng wall. Tapos yan, dito nalilitaw yung kulay ng alabaster. Yan, kapag natapat siya sa kulay white, yan lumilitaw yung kulay niya. Sa alabaster, yan, alabaster white. And then yung dito sa area na to, smoke gray naman siya. Pati yung beam natin dito, kulay white, para magkaroon tayo ng accent. And then yung bakod natin, same din, smoke gray and then steel gray. Yan, yung dito, hindi siya nakasemento, pwedeng gawin garden in the future or pwede rin gawin extra parking area since meron tayong space dito. So from our garage, punta tayo sa kabilang side ng bahay. Sa side naman na to, ka-blessed, same din yung kulay, pero yung wall natin, iba yung kulay dito. Smoke gray yung nilagay natin kulay. Smoke gray, white, and then steel gray yung sa itaas. Mas darker siya. So after dito sa labas, pasok tayo sa loob para makita natin yung details ng interior ng bahay. Tapos yung bahay, hindi siya ganun talaga kaluwang. So tamang-tama lang siya for a family member of 4. Yan, saktong-sakto. So check natin yung loob. Itong wood natin, yung door natin na to, ka-blessed, solid mahogany door siya. And ito yung design na napili ng client. Solid mahogany door. Tapos pagpasok natin, so ito yung view na natin kapag binuksan natin yung main door. So open concept, dito yung living area, yung dining, and then yung kitchen natin. So dito muna tayo sa ating living area. Yan. Ikot lang ako para makita nyo yung view ng living area. Yung mga tiles na ginamit natin, ka-blessed, glossy tiles ito na parang meron siyang wood design. Ayan o. Wood design siya, tapos gloss, shade niya parang nasa light brown. Tapos yung wall natin, whitewash naman yung code niya. Tapos nagpalagay na ng blinds yung mga client natin, pinasama na. Tapos naglagay tayo ng bilog na chandelier dito. Tapos naka-cove ceiling tayo dito, ka-blessed, sa ating living area. Yan, so living area, and then yung dito naman, yung dining area natin, ka-blessed, dito siya yan. Dining area, tapos meron tayong bar counter dito, sa area na to. Bar counter, tapos naglagay tayo ng wood accent dito. Tapos yung kitchen cabinet, pinasama na sa package. Kaya meron tayong kitchen cabinet, laminated wood, sa itaas, sa ibaba. Yan, meron din mga accessories. Yan, lagay ng pinggan, ng baso. Pati dito, meron din tayong storage pati sa itaas. And then, nagpa-request din sila ng wine bar. Yan, ito yung wine bar na na-request nila. Or ng mga client po natin. Yan, pina-include nila ito. Tapos, proceed tayo sa master's bedroom. Master's bedroom. Tapos yung sariling banyo.
Ka-blessed sa ating master's bedroom, kulay green. Flooring natin, textured tiles na 60 by 60 by 60 na marble white. Yung nalagay natin dito. And then, wood accent. Yun dito naman. Sa may shower area. Tapos ito yung mga ginagamit natin shower, mga ka-blessed. And then, sa ating sink, yan, may kasama ng vanity. Yan, may cabinet na rin. Bathroom accessories, pina-include na rin ng mga client natin. Tissue holder, yan, towel rack, meron na. So after sa ating master's bedroom, ito na po yung second bedroom natin. Yan, tamang-tama lang, ka-blessed. Yan, may aircon na rin. Pwede nang tulugan na bed na lang. Para magamit na ng mga client natin pag uwi nila. And then yung third bedroom natin, dito siya. Third bedroom. And then ito yung common CR natin. Sa common CR naman, iba yung tiles na ginamit natin sa wall. Nasa cream shade yung ginamit natin, 60 by 60, pero meron pa rin tayong wood tile dito. Tapos yung flooring natin, 60 by 60 na textured tile pa rin. Textured tiles pa rin yung ginamit natin. Tapos same din, meron din po siyang cabinet and then vanity mirror. From our common CR, sa back door naman, itong back door, ka-blessed, solid mahogany door din. Same sa harapan. And then ito yung dirty kitchen natin. Ito yung lababo natin sa dirty kitchen. And then yung laundry area. Tapos naka-blessed, naka-cover siya. Yan, naka-extend yung roof natin dito. Ito yung dito, naka-extend din. Mga ka-blessed, maraming salamat sa pagsama sa ating full house tour, sa ating project dito sa Capas, Tarlac. Mag-recap lamang ako, ka-blessed, kung ano po yung mga house features and total floor area ng bahay. Yung pong bahay, it's a bungalow house, a single detached house. Total floor area po ng bahay is nasa 120 square meters. Meron tayong 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 car parking, tapos meron po tayong laundry and dirty kitchen sa may likuran. And sa mga nagtatanong po kung magkano yung total cost ng ating project dito sa Capas, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assist po namin kayo. Yun po kasing costing ng isang project, nakadepende po yan kung kailan nyo gagawin, kung anong type of finish, at kung saan po yung location ng gagawin na project. Para ma-assist po namin kayo, para mabigay po namin yung pinaka-updated na rate po namin, mag-message lamang po kayo sa ating FB page. At maraming salamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa Blessed Builders, sa mga client po natin, kay Ma'am Helen, kay Sir James na nasa Saudi Arabia ba ngayon. Yan, maraming salamat po sa pagtitiwala sa Blessed Builders at sa lahat po ng natatapos naming project. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, at maraming salamat po sa pagsama sa ating full house tour ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.